Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang asawang naharap sa sitwasyong pagmamahal ba o pang-uusig ang dapat na manaig. Siya ay si Angelo. Upang maprotektahan ang nais naming pagsasama sa naming pagsasama sa isang bubong, nagpakasal kami ni Lilian ng civil wedding. Simpleng seremonya na maituturing, pero naniniwala ako na ang kasal na yon ang magiging pundasyon na sisimulan naming pagbuo ng pamilya. Lalo pat nagdadalang taon na si Lilian ng panahon yon. Pero kung nagsisikap man kami magkaroon ng maayos at maligayang pagsasama, ay may mga taong ang layunin ay ang paghiwalayin kami. Alam mo lang palang si Rocco, ang ama ng ipinagbubuntis ni Lilian, Angelo. Bakit mo pa pinakasalan? Ano, nagpakatanga ka lang? Inapo mo ang sanggol na hindi naman sa'yo. Nay, kung meron man kayong dapat pakinggan sa mga nangyayari, ako yun. Hindi ang mga tao sa paligid nyo. Dahil kung meron mga nakakaalam sa totoong sitwasyon namin ni Lilian, ako pa rin yun. Si Rocco mismo, nagsabi sa akin ang katotohanan. Bakit kaya hindi ko siya mariniwala? Nay, sa mata ng batas, kasal na kami ni Lilian. Kaya sa sandaling isilang niyang bata, ang apelyido ko nang dadalhin ng bata. Ako nang kikilalanin niyang ama habang buhay. Bakit ka ba nagpapakamartir sa babaeng yon? Yung pagiging buntis niya sa ibang lalaki bago kayo ikasal, matibay na dahilan yun para hiwalayan mo siya. Bakit ba ayaw mong ibago ng iyong dangal? Hanggat maaga, iahon mo ang iyong sarili sa kahihiyan, anak. Alam ko sa mga sandaling ito gumagawa na ng paraan ng nanay ni Angelo para magkahiwalay kami, Chang. Wala ka pa rin dapat na panghawakan, kundi ang katapatan sa iyo ni Angelo, Lilian. Natatakot pa rin ho ako sa maaaring kahinatnan ng aming pagsasama. Paano kung hindi na niya makaya ang bigat ng sitwasyong nakapagitan sa aming dalawa? Makasasama sa pagdadal ng tao mo ang masyadong pag-iisip. Kaya pag-aralan mong pakalmahin ang sarili mo sa mga nangyayari. Dagdagan mo na lang ang mga dasal mo para maging maayos din ang lahat sa huli. Pero paano? Paano, Chang? Lalo pat mas tinatalo ako ng takot at pangamba sa mga maaaring mangyari. Hindi ko alam kung makakayanan kong tanggapin ang pinakamasakit na senaryong pwedeng maging resulta ng lahat ng to. Hindi ko alam. Angelo, di ba ako naririnig? Kanina pa kita tinatawag. Pasensya na, Rocco. Kung ano man ang agenda mo sa mga oras na ito, hindi ko bibilhin. Gano'n na. Ano yan? Ha? Tingnan ko lang kung hindi mo pa ako patulan sa suntok na yan. Ito pa isa. Ha? Hindi ko alam kung bakit ganyan na lang kalaking galit mo sa akin. Samantalang wala naman akong ginagawang masama sa'yo, Rocco. Dahil nabibwisit ako sa kawalan mo ng reaksyon sa ginawa kong pag-amin sa mga tao rito na ako ang tunay na ama ng sanggol na pinagbubuntis ni Lilian. Ang gusto ko, harapin mo ako ng lalaki sa lalaki. Ha? Ipagtanggol mo ang pagkalalaki mo. Hindi ko kailangan makipagtapatan sa'yo ng lakas para lang mapatunayan mo sa sarili mo kung anong gusto mo mapatunayan. Kung hanggang saan ka dadali ng ipinaglalaban mong yan, problema mo na yun. Pero hindi ko maipapangako sa sarili ko na palagi kong mapapalampas ang pangmemenos mo sa pagkatao ko. O, ganun pala eh.
Ba't hindi pa natin tapusin ang paghaharap na to? Ha? Magbatayan tayo! Ha? Ano? Siguro nga, kapag malabong-malabo na't maliit ng tingin ko sa'yo, baka patulan na kita. Pero sa ngayon, malinaw pa pag-iisip ko. Kaya tapusin na natin ang walang kwentang pagharap na ito. Diyan ka na! Ang sabihin mo, duwag ka! Duwag ka na, tanga ka pa. Dahil ako nagkalat, ikaw ang naglinis. Wala kang paraan para isalba ang sarili mo sa kahihiyan. Masyado nang nakakaawa ka tayo ni Angelo sa nangyayari. Sobra ng paghamak sa pagkatao niya ng mga taga rito. Inay, Pero kung iiwan mo ang anak ko, matatapos ng lahat ang pangungutya sa kanya ng mga tao. paniwalaan niyo man ako o hindi. Mahal na mahal ko si Angelo, Nay. Kung talagang mahal mo siya, palayain mo na. Dapat mong maintindihan. Ako ang kanyang ina. Dala-dala ko ang paghihirap ng kalooban sa mga nangyayari ito. Ako ang dumaranas ng walang katapusang panunuya ng mga tao. Kung yan ho ang gusto niyo, kahit napakasakit sa akin. Sige ho, kung yan ang ikatatahimik ng inyong kalooban, Sabi mo nga sa akin, Rocco. Ano ba gusto mong palabasin sa ginagawa mong pangmemenos sa pagkalalaki ni Angelo? Ba't ayaw mo tigilan yung tao? Hindi ko gusto yung pagsasanto-santuhan niya. Ha? Akong lumalabas na masama dahil pinanagutan niya yung obligasyon ko kay Lilian. Ganyan lang kababaw ang dahilan mo. Kaya ginugulo mo ang pagsasama nila ni Lilian. O ba naman masakit din sa loob mong siya ang makikilalang ama ng sanggol na isisilang ni Lilian. Sa halip na ikaw. Wala akong pakialam kung siya man ang kilalaning ama ng bata. Ni sa inagap, hindi ko inisip yun. Kung wala kang mabigat na dahilan para guluhin ang pagsasama ng mag-asawa, naku, Rocco, tigilan mo na sila. Dahil ilang sanggol na ba ang tinalikuran mo at hindi mo pinalagutan? Alam mo, sa maling sistema mong yan, tatanda kang mag-isa rito sa mundo at wala ni isa mang magmamahal sa'yo. Nay, bakit kayo narito sa bahay? Bakit kayo naglilinis dito? Nasaan si Lilian? Umalis na si Lilian, Angelo. Anong, Siya na nagparaya. anong, Sitwasyon. anong ibig yung sabing nagparaya? Hindi ko kayo maintindihan. Pinalalaya ka na. Sa pananagutan mo sa kanila ng sanggol na pinagbubuntis niya. Ang mahalaga. Sa kanya na rin nagsimula. Malamang. Nahihirapan na rin siyang palagi na lang niyang pinagtatagol ang kanyang sarili sa sitwasyon. Nay, umamin kayo sa akin. Pinaalis niyo rito si Lilian? Kayong dahilan kung bakit umalis ang asawa ko? Dapat nga, magpasalamat ka sa akin. Ano? Kasi nagkusa na siyang lumayo sa iyo. Hindi mo naman talaga siya obligasyon. Napasubo ka lang sa kanya. Mahal ko ho si Lilian, pati na yung batang sisilang niya. Kaya hindi niyo dapat pinangihimasukan ang pagsasama namin. Dahil ang pinangangalagaan yung pangalan niyo laban sa sinasabi ng ibang tao. Hindi masamang babaeng asawa ko. Kaya, kagaya ng isinisiksik niyo sa utak niyo, sana lang, kinilala niyo muna siya bago niyo hinusgahan ng Kinilala niyo muna siya bago niyo hinusgahan. Nahuso kay parang maliit. Angelo, Lilian, sinabi sa akin ni Chang Mila
dinala ka na rito pagkatapos mong makaranas ng false alarm sa panganganak. Hindi ko na matandaan ang mga nangyari. Bigla na lang kasing nagdilim ang paningin ko ng mga oras na yun. Ang sabi naman ng doktor, maayos ng kalagayan nyo ng magiging anak natin. Kung hindi na talaga tayo makapagsasama ng may kapanatagan, siguro, huwag na lang natin ipilit. Lilian, Hello? Lilian, hindi ang mga taong umahadlang sa atin ang magtatakda sa buhay natin. Wala silang alam sa ating kaligayahan at mga pangarap. Kaya hindi natin sila dapat isipin. Lalong hindi rin natin dapat silang bigyan ng pagkakataong sirain ang ating mga nasimulan. Talagang mas pinili mong mapalayo sa akin kaysa sa babaeng nanloko sa'yo, Angelo. Nay, kailanman hindi ako niloko ni Lilian. Sa simula pa lang alam ko ng tungkol sa kanyang pagdatangang tao. Gusto ko malaman nyo na akong unang lalaki sa buhay ni Lilian bago pa mangyaring lahat. Kaya malaki rin ang pananagutan ko sa kanya sa puntong yun. Hindi pa rin sapat na dahilan yun para saluhin mo ang pananagutan sa kanya ni Rocco. Magkaiba ang mga sitwasyong sinasabi mo, Angelo. Ako hong nag-alok sa kanya ng isang maayos na buhay na alam kong hindi maibibigay sa kanya ni Rocco. At handa kong panindigan yun. Saan man ako dalhin ang aking mga pagsisikap. Ayun. Buhay na alam kong hindi maibibigay sa kanya ni Rocco. At handa kong panindigan yun saan man ako dalhin ang aking mga pagsisikap. At kung itinuturing niyo pa rin pagkakamaling lahat ng ito, nakahanda pa rin ako magsakripisyo para sa dalawang nilalang na nagbibigay ng direksyon sa mga layunin ko. Simple lang ang dapat maging pananaw natin sa buhay, Inay. Maaari naman nating lampasan ang hindi magagandang pangyayari at bigyan daan ang pangunawa upang makabuo tayo ng magandang koneksyon sa ating kapwa. Koneksyon. Koneksyon. Mabuti na lamang at nagkaroon ng bagong proyekto ang aming construction firm sa Olongapo. Kung kaya't hindi na ako nagdalawang isip ang tanggapin nang inalok sa akin ang posisyong yon. Ang paglayo, ang isang naisip kong paraan para mas makapamuhay kami ng malaya ni Lilian mula sa mga taong pilit tinututulan ang aming mga simulain. Dito sa Olongapo na namin ipinagpatuloy ang pagbuo sa aming mga pangarap. 3 ng anak namin ngayong mag-asawa mula sa aming panganay na isinunod ko sa aking pangalan bilang si Angelo Junior. Mula sa mga taong pilit tinututulan ang aming mga nasimulan. Dito sa Olongapo na namin ipinagpatuloy, kung tatatapusin ko na ito, nasimulan. Ito po si ang aming mga nasimulan. Ako po si Angelo at ito ang aking buhay. Isa-isa pa lahat. Hindi imposible ang pagkakaisa ng mga damdamin sa mundong puno man ng panghuhusga. Dalhin natin ang isa't isa tungo sa maayos na pagkakaunawaan at yakapin ang realidad. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Donel Benhabin, Rosana Villegas, June de Castro, Susan Robles, at Phil Cruz sa papel na Angelo. Naglapas ng angkop na tunog Jenny Butiao. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Lanticho Jr. Ito ang aking buhay.